Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, continue tayo dun sa Halloween Halloween special, ano. Kino-consider ko na Halloween special. Yung sa Pagoda Tragedy, minove ko ng 10:30. Gagawin kong 9 ito. Gagawin kong 9 ito. Tapos 10:30 yung sa Pagoda Tragedy na exploration namin. 'Di ba? Naging comedy yun eh. Or ano eh. Ang hirap itawid ng video na yun. Basta, ay, yung kay Sir Shaman naka-upload na ha, yung sa pagoda namin. So, ito, a quick comment lang, ano, may nagrereklamo sa akin doon sa video kay Master Gala na ako daw ay bias. Pag daw mga tropa ko ay hindi ko daw sinasabihan ng negative. Sino ba yung mga tinutukoy na tropa ko? Ang sinabi niya doon si Just Clint, si Sir Ed. Sila Sir Just Clint tsaka sila Sir Ed kasi yung mga unang ano, yung mga bago na nanonood sa akin ha, 'di ba? Hindi nyo pa kasi alam na noon yung mga yan ay brutal din ang comment ko diyan. Lalo na yung Diplomat Hotel ni Sir Ed. Tapos meron ako na komentan diyan yung steam engine niya. Ano pa ba yung na komentan ko kay Sir Ed nun? Tapos yung meron siya yung sa isa yung may angkas-angkas yata sa KMJS din ba yun? Pakihanap na lang yung video. Nakomentan ko din si Sir Ed ng brutal nun. Si Just Clint naman, meron din akong video na na-criticize dyan na nasabi kong peke before. 'Di ba? Medyo fresh pa yung Sir Just Clint eh. Pero anong ginawa nitong mga taong to kumpara kay Master Gala? Ikukumpara ko ano, si Sir Ed kilala nyo naman na reputasyon, 'di ba? Ano na 'yan? Malupitan na talaga 'yan si Sir Ed, 'di ba? Dahil kilala na 'yan eh. Synonymous na si Sir Ed sa araw ng mga patay. Kapag patating ng araw ng patay, kumbaga si Jose Marichan, ano 'yon? Synonymous na sa Christmas, 'di ba? Si Sir Ed naman, ano, just imagine yung status si Sir Ed. Si Sir Just Clint naman, sikat na YouTuber. 'Di ba? Tama. Si Master Gala ganun din, sikat din. Anong ginawa nitong dalawa? Itong ginawa nitong dalawa, nag-effort sa isang katulad ko na 20,000 lang ang subscriber, nag-reach out sa akin para mag-explain. Lalo na si Sir Ed, 'di ba? Talagang nag-try siya ng best niya para ipaunawa sa isang katulad ko. Si Master Gala, nakita niyo ba yung kung paano siya mag-handle ng ng kritiko niya? 'Di ba? Si Sir Just Clint naman, 'di ba? Nag-effort na pumunta dito sa Pilipinas para makipag-usap sa akin, para minsan nga nahihiya ako eh. Sabi niya, "Kuya, paturo ako." Putang ina, 'di ba? Katulad ni Just Clint magpapaturo sa akin. 'Di ba? Nakikita mo yung pagiging humble ng tao. Tsaka dumaan din sila sa ko dati. 'Di ba? Yung pagiging bias kasi minsan ang sakit natin mga Pilipino, let's say pare-parehas tayong tumawid sa bawal pagtawiran. Nasa daan tayo, tatawid tayo dito, no jaywalking. 'Di ba? Kasama ko si Juan at si Pedro. Tumawid kami. Saktong-sakto, may manghuhuli. Ako yung nahawakan ng manghuhuli. O, huli ka. 'Di ba? Si Juan at si Pedro nakatakas. Ugali natin mga Pilipino na, hindi, wag mo kong hulihin. Si Juan at si Pedro din, dapat yun din, hulihin mo din. Yan ang ugali natin mga Pilipino eh. Pero namimiss natin yung point na bakit ka ba hinuli? Ano ba ang ginawa mo? Nag-jaywalking ka ba? Oo. Labag ba sa batas ang jaywalking? Oo. Yun naman pala eh. Valid naman eh. Kaya nga tinatanong ko yung supporter ni Master Gala. Valid ba yung ni-raise kong argument? Valid naman daw. Bawal ba yung ginagawa ko? Hindi naman daw bawal. Bakit mo ko pagagalitan?
'Di ba? Kasi bias ka. Ngayon, tinatanong ko naman siya, kahit ikaw din naman, bias ka din naman kay Master Gala eh. Dahil pinagtatanggol mo yung tao kahit valid yung argument na nire-raise sa kanya. Now, tinanong ko siya, dahil sabi mo, puro negative ang nakikita ko kay Master Gala, ikaw magsabi ka na negative. Ewan ko kung masasagot niya yon, di ba? Pero, di ba, may kanya-kanya tayong bias kasi. Yes, I do admit, minsan nagmumukha akong bias. Kasi nga, itong mga tao na sinasabi niyong bias ako, nakausap ko na to. Hindi katulad nung idol nyo minsan iwas ng iwas at nag-e-explain sa ibang paraan. 'Di ba? Hindi nga ma-mention yan yung name ko eh, ni Master Gala eh, 'di ba? Yun lang naman mga kababayan ko, no. Ang titingnan natin, valid ba yung argument? Yung pagiging bias kasi, tandaan nyo, lahat tayo meron yan. Lahat tayo meron yan. Minsan nga may mga judge na na nag-i-inhibit, 'di ba? Let's say kung halimbawa may conflict of interest sila dun sa isang kaso na hahawakan nila. Let's say halimbawa lilitisin yung kriminal. Yung kriminal na yon ay nang rape sa anak ng judge. Magi-inhibit yung judge doon. Kasi yun eh, pwede siya maging bias doon eh. Or halimbawa baliktad yung anak niya yung nasasakdal. 'Di ba? Kahit nga sa Supreme Court, may ganyan din eh. Pag may conflict of interest yung kaso sa isa sa mga justice ng Supreme Court, nag-i-inhibit eh. Ako nga, let's say, pagdating kay Sir Ed, papayag ba kayo na mag-inhibit ako pag ako tinatry ko naman yung best ko. Kaya lang, kung titingnan yung medyo magiging bias ako, given na yon. Kayo din naman, di ba? Huwag tayong plastic. Pero promise I'll try my best. Pagdating kay Sir Ed, hindi ako magiging bias talaga. 'Di ba? Minsan kasi hindi natin iniisip na para lang hindi magmukhang bias, kailangan magsalita ako ng negative. 'Di ba? Ang pagsasalita ko hindi basta-basta yan eh. Pinag-iisipan kasi yung sinasabi eh. 'Di ba? May videos naman ako na positive kay Master Gala. I think 2 video yata 'yon. 'Di ba? Lalo na yung tinira niya yung Black Lady House. Positive yung feedback ko doon kay Master Gala. 'Di ba? Hindi niyo lang naiisip 'yon dahil ang focus niyo yung mga negative na sinasabi ko rin lang. Anyway, mga kababayan ko, pagpatuloy natin 'to ito yung sa impounding area naman ito. Ito yung part 2 ng ating Halloween special. 'Di ba? So ito yung sa impounding area ng MMDA ba? Sa Marikina to Play natin to mga kababayan ko. Sa Metro Manila, ang ilan sa masasakyang nadisgrasya, nabangga o nasangkot sa trahedya, dinadala sa MMDA impounding area sa Tumana, Marikina. Ngunit dahil sa malagim na sinapit ng mga ito, ang tambakan ng mga sinawimpalad na sasakyan, tila naging puok na raw ng mga ligaw at hindi matahimik na kaluluwa. 2 ang patay at 2 ang sugatan matapos ma-hit and run umano ng isang dump truck ang kanilang kotse. Sinalubong ng trahedya ang mga sakay na isang van. Nandito ho tayo ngayon. Bukod sa road rage, mga kababayan ko, mag-ingat kayo, maging defensive driver. 'Di ba? Bukod sa road rage. Wala isa lang ang buhay natin eh. 'Di ba? Yung mga alanganin na wag nang sumugal. I know minsan nagmamadali tayo. Minsan pagkakamali ko din yan eh. Kahit ako hindi rin ako ligtas Sa kalsada kasi mahigpit kasi ang kompetensya diyan. Lahat gustong mauna. 'Di ba? Ingat tayo Tsaka seatbelt din. 'Di ba? Sa bagay, yung mga modern na kotse ngayon uma-alarm pag hindi ka naka-seatbelt eh. Sa motor naman, helmet, 'di ba? Ang unang problem kasi din minsan yung pride ng driver sa road rage. Pag ganyan,
pasensya na lang, pasensya pagka, let's say, ikaw yung naabala, ikaw yung nakat, di ba? Kahit nabusit ka, lagi mo iisipin, worth it ba na ilaban ko yung pagkakakat sa akin? Minsan kasi ang feeling nung iba, nababawasan ng itlog nila pagka ganun eh. Nakakabwisit naman talaga, to be honest. Di ba? Pero, minsan, priority natin lumamig ang ulo. Tapos, ito pa minsan na nakikita ako, yung alam mo yung mentality ng ng teleserye, yung mga nakamotor minsan. Ako nakamotor ako lagi, 'di ba? Hindi ko ililigtas ang sarili ko. Pero kadalasan sa mga kapwa ko na rider, alam mo yung mentality ng teleserye na porkit mahirap lang kami, tapos ang kalaban mo, nakakotse. Yung sa nakakotse kasi, hindi mo alam yun, minsan may dalang baril yun eh. Minsan yung kakalampagin mo pa. Masyadong nakakabwisit sa may kotse yun. Minsan nagdala din ako ng kotse before. Yung kakalampagin yung, yung hood. Nakakabwisit yun, men. 'Di ba? Paano kung minsan may baril yung yung may dala-dala ng kotse kasi hindi mo alam. Lalo na pag yung mga high-end na sasakyan pa, huwag nyo ipairal yung pagiging utak teleserye nyo. Na porkit mahirap kami, porkit kayo ay nakakotse, porkit kayo ay tama na yun, men. Kasi ipaglaban, let's say tama ka naman, naapi ka, tama ka naman. Pero worth it ba yon pag pinagbabaril ka? Paano yung pamilya mo na naghihintay sa'yo? Di ba? Uunahin mo yung yung bigat ng itlog mo, ng bayag mo kaysa sa mga anak mong naghihintay sa iyo sa bahay. 'Di ba? Hindi mo masabi, minsan baka mamaya siraulo pa yung nagganon mo. Hindi ko sinasabing mali ka ha. Minsan kasi tama ka. Paano kung yung ginanon mo siraulo, pinagbabaril ka? Marami nangyaring ganyan, men. 'Di ba? Kaya for me, isa sa pinakadelikado talaga hindi yung banggaan eh. Yung road rage eh. 'Di ba? Kasi sobrang traffic dito, maraming mainit ang ulo. 'Di ba? Pagka may ganyan, magpakumbaba tayo. Ako nahihirapan din ako minsan sa ganyan magpakumbaba. Pero nakikita ko need natin eh. 'Di ba? Lalo na kung may binubuhay kayo, paano sila pagka nabaril ka? 'Di ba? Sa Tumana Impounding Center sa Marikina, kung saan sinasabi nila... Ba't napunta sa baril, mga nandito mga na-aksidente? Kasama na siguro yun, Daw maraming nagpaparamdam dahil yung mga ibang sasakyan... Galing ng kuha ng drone, Manila, dito dinadala. Pinukunan ko yung van, lumapit ako, pinunan ko yung loob. Buksan ang mga mata. And then, yun yung may something ka lang na maramdaman na hindi... Tandaan niya na, Di ba? Kasi naalala ko nung pinapanood ko to, baby pa ako eh. Pero tandaan niya na, Talasan ng pandemik. Sa lahat ng stations na pinuntahan natin, auction area yung pinaka-may vibe na hindi ako natutuwa. Malawakin ng isip. I know it's somewhere around here. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Ngayon gabi ng lagim. Ito ang impounding area ng MMDA dito sa Tumana sa Marikina. Dito dinadala ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente, pati na ang ilang mga... Pero bakit si Jessica Soho parang hindi tumatanda, Nauwi. Ano kaya secret na ito ni Jessica Soho? Taong 2014, nagsimulang maging operational ang Tumana Impounding Area. Sa tagal nang nakaimbak ng mga libo-libo ritong abandonadong sasakyan, ang lugar para ng ghost town. Marami sa mga sasakyang narito, may mga kwento ng kababalaghan. Ang
isa raw sa talagang nagpapaandar sa kanilang takot ang kotseng na aksidente habang binabaybay ang kahabaan ng C5 Ortigas Libis flyover sa Pasig City noong September 2021. Nagmistulang nilamukos na lata ang sasakyan. Driver naman Grabe, ano? Nabundol daw sila nung truck. Ang kotse, mukha ng pinitpit na lata. Pinagpapatungan na rin ito ng mga sirang tricycle. Resulta ng pagkamatay ng 3 biktima at pinsala sa mga sasakyan na na-involve. Ayon sa mga security guards sa kanilang pakiwari, ang nasawing babaeng pasahero nito, gabi-gabing nagpaparamdam. Wait. Di ba mga scrap na yan? Ano pa yung chine-check ni Kuya doon na ano? Baka pwedeng, may magnakaw ng bakal-bakal. Maramdaman ko yung buhok niya na parang sumayad sa balat ko sa likod. Kamukha niya nga yung nagre-reenact. Sumampay. Takot na talaga ako. Kaya napagdesisyonan kong bumalik doon sa kotse na bangga. Alam mo, minsan yan din ang yan din ang ng mga gwardiya, no? Yan din yung isa sa mga struggles ng pagiging gwardiya. Pag nagbabantay ka ng gabi, yung need mong rondahan. Nung nagtatrabaho ako sa mall, ang dami nilang kwentong ganyan. Yung isang, kasi doon sa SM kasi, nagro-rotational yung mga gwardiya doon eh. Minsan, gwardiya ka sa Watsons, no? Then marere-shuffle ka, malilipat ka sa Toy Kingdom, malilipat ka sa Dep Store, malilipat ka sa Ace Hardware. 'Di ba? Yung kinikwento sa akin, doon sa SM Valenzuela to ha, pag nagga-guard daw sila sa gabi, may naririnig silang bata talaga daw na naghaharutan. Mga nung una, iniisip ko, alam mo yon yung kwento-kwento lang kasi para maging in ka lang sa mga katrabaho mo. Putang ina, meron siyang recording ng meron siyang recording ng isa cellphone niya. Tumatawa talaga na bata. Yung alam mo yung naghaharutan, kinikilabutan hanggang ngayon eh. Kinikilabutan ako pag naaalala ko yung yung pinapakita niya yung sa gilid niya, pitch black na yung mukha siyang mall na patay ang ilaw. Mall naman talaga yung binabantayan niya. Pero patay yung ilaw sa paligid, ginagano niya yung camera. Naririnig sa background talaga, Hingin ko nga yung kopya, hanapin ko sa Facebook yun, yung gwardiya na yun. Hingin ko nga yung kopya nun para maipalabas ko dito. Yung, alam mo yung hagik-gika ng bata. Kinikilabutan nga pag naaalala ko eh. Maraming kwentong ganyan yung mga guard sa Ang pinaka-common doon yung footprints na putikan, footprints ng bata sa mall. Ang nagmumulto sa napitpit na kotse, nagpapakita rin daw sa kasamahan niyang sikyo na si Manuelito. Diyan sa tower na yan, kasi dyan ako pumipisto sa gabi. Makikita ko talaga na mayroong nakapusya dyan, o nakaputi lang. Naka-skateboard yun, no? Pagkat malakas ang ulan, doon ako papasok para hindi ako mabasa. Papasok ko doon para matulog eh. Joke lang.
Habang nakaupo ko doon sa loob, parang may dumadaan sa salamin. May pagbukas ko, wala naman akong nakita. Lilingon ka ngayon sa baba. Sa akin lang, naiintindihan ko naman gustong maging katatakutan yung palabas. Pero sana kung hindi naman nangyari, wag nyo nang ilagay sa reenactment. Parang may nangyayaring ganyan, ha. Lumilindol yung kotse. Lang daw, gusto nang iwasan ng mga bantay ang dulong bahagi ng impounding area o yung auction area kung saan naroon ang mga naaksidenteng sasakyan. Minsan marinig ko yung... Auction area? Ibebenta pa nila yon? May libreng kaluluwa na? Bana may parang humihingi ng tulong. Kaya ako talaga, hindi naman ako mayaman, kung may budget ako, hindi ako bibili na second hand talaga na sasakyan tsaka bahay. Pwede siguro, let's say yung bahay or yung sasakyan ay pag-aari din ng pamilya ko din. Let's say, pag-aari ng kuya ko yung kotse, bibilhin ko. Kasi alam ko naman yung Pero yung galing sa ibang tao, lalo na bahay, di ba? Hanggat maaari, kung kaya, bago na lang. Malay mo may free pang kaluluwa eh. Tenga ko parang lalaki tapos lalamig yung buong katawan ko. Ang report, patay yung driver nito. Hindi talaga nakaligtas yung driver nito. Laki ng budget ng Gabi ng Lagim, Kasi yung mga cost. Dalhin nyo kami na ospital. Pero sa libo-libong mga sasakyan na nasa impounding area, may isa raw dinala roon na talaga namang sumubok sa katapangan ng mga gwardya. Ito ang bus na nasunog sa Commonwealth Avenue taong 2021. Nung nagsimula ang sunog, ang mga natrap na pasahero ng bus, binasag ang bintana at nagtalunan para makaligtas. 2 patay at 4 ang sugatan sa sunog sa loob ng isang pampasaherong bus sa Quezon City. Pero ang ano kaya cost nun? Ang isang pasahero hindi na nakalabas ng bus, kaya sila nasunog. Konduktora? Babaeng konduktor. Upo kayo dyan! Hindi lang pala ordinaryong away sa pagitan ng pasahero at konduktor ang pinagmulan ng sunog, kundi selos. Ang konduktora raw kasi na si Ameline Sembrana at ang pasaherong nakaalitan niya na si Edwin Dejos, dati raw magkarelasyon. Tapos pumapula yung apoy, nakakita po kami ng 2 biktima na nasunog po sa may bandang unahan po ng bus. January 2021, nung dinala ang nasunog na bus sa... Pero ba't ka man dadamay pa ng iba, no? Diba? Pag may problema kayo, kayo lang. Hindi man daramay pa kayo ng ibang tao. Diba? Minsan, pagiging selfish na lang yung Kung kayong dalawa may problema, di kayo magpatayan. Huwag nyo nang ng ibang tao. Impounding area at simula raw noon, panay na ritong may nagmumulto. Yung sa bus ho, sinong may karanasan dun sa bus? Ang naramdaman ko noon, kumalabog dun sa loob ng bus. Naku, kumalabog daw. Wala ba si Boy Balod dyan?
May umiilaw na mga sasakyan na walang tao. Makita mo na talaga na may parang may mga tao sa loob na gumagalaw. Wait lang ano. Parang may mga tao. Dalawa lang naman yung namatay dun eh. Siguro, mga din naman ang dalawa, di ba? Di ba? Siguro, yung ibang kaluluwa doon na nagpuntahan sa bus. Kasi baka akala nila kasi maraming namatay eh. Dalawa lang naman ang namatay. Yung isang pasahero na karelasyon yung konduktora. Di ba? Pero kung sasabihin maraming baka siguro doon nagtipon-tipon yung kaluluwa na nandyan, Umakyat po kami doon, tinitingnan namin. Pag nag-aakyat kami doon, kinikilabutan kami. Sigurado kayo may tao dito, ha? Oo pare, tanong mo pa kay Richard. Totoo nga! Parang may nararamdaman kami bang parang nagmamakaawa. Driver. Nakaligtas yung driver eh. Pati nga raw ang pahinante ng towing truck, hindi pinalagpas ng pagpaparamdam. Naku, marami ng vlogger ang pupunta dyan. Sabay-sabay tayo mga sa impyerno! Sabay-sabay tayo mga sa impyerno! Very good acting, ha? Tigilan nila ako! Forward na nga natin dito sa mismo towing truck, gabi, nagahumahangos na tumatakbo. Sir! Nangyari? Sir! Nangyari? May nakita ako doon, sir! May napansin ako sa guard doon sa may gilid na may nakaputi. Sabi ko, wala naman nakaputi dyan. Ang guard dyan, nandun sa may tower. Sabi niya, tingnan natin kaya natin. Sabi niya, hindi na, ayaw ko na. Sabi niya. Di ako ngayon, pag alis nila, sinundan ko, pinuntan ko dito. Wala naman ako nakita. Wala naman ah. Hinanap namin ang pamilya ng konduktorang nasawi. At dito sa Caloocan City namin sila... Bakit dito sa singles na to, extended yung parang, nandito ba itong interview na to doon sa mismong palabas? Parang kinat ito. Ito naman yung si Ami, puros trabaho ng trabaho. Tapos, siyempre nahihirapan, asyam, nag-aaway na sila. Mabait naman si Edwin, kaya lang, siyempre, silos-silos yan. January 2021, nung araw na pumasa mga seloso dyan. Bigla na lang daw nakatanggap ng tawag si Nanay Flor. O si Ate Ami, nasunog sa bus, may nagsunog. Parang hindi ako makapagsalita. Upo kayo dyan! Hinila sa loob. Halika na, sama-sama na tayo dito, sabi.
Sabay-sabay tayo sunog sa impyerno! Nagagalit po kasi hindi niya inisip may anak din po sila. Bakit po ganun yung kailangang gawin? Kasi hindi po namin alam kung sino pong bubuhay sa amin. Yun, di ba? Nung nalaman nila... Sila, anak nila yun. Paano kung may iba pang namatay dyan na may anak din? Di ba? Minsan, pagiging makasarili ng tao, hindi Tungkol sa intindi. pagpaparamdam di umano ni Ameline sa nasunog na bus, hindi na nila ito ipinagtaka. Yung biglaan na pagkamatay, hindi niya rin ma-accept. Sabi pa nga niya daw, paano yung mga anak natin? Ganun daw ang last na sinabi doon. Mapapanaginipan lang po siya. Natanong ko naman, di ba patay ka na? Tapos ang sasagot niya lang, bakit ako mamamatay? Para buong tapang na harapin ang mga ligaw na kaluluwa sa impounding area, inimbitahan namin ang paranormal investigator na si Mary Cuevas. Hindi na sila hindi na sila nagsasabi ng paranormal expert, no? 'Di ba? Kasi wala naman talagang expert sa paranormal. At ang nagbabalik na dating host ng programang Misteryo, si Ryan Eigenman. Can't see anything. I'm just really freaking scary. May nakapagsabi na sa akin dati yung third eye ko raw ganun. Half open, half closed. Siguro sa buong buhay ko, twice ako nakakita. Ilang minuto pa lang pagdating ni Mary sa impounding area, ang mga nakamonitor na miyembro ng aming team sa CCTV, meron ding napansing dumaan sa camera. Kala ko umuulan, madaming lumabas sa screen. Hindi rin kasi siya insect or dust na sasabihin natin kasi bilog. Saka meron siya specific direction na pinupuntahan. Yung iba lumiliko rin naman sa ibang direction. Feeling ko mahangin kasi, di ba, umuulan. Naging active yung mga... Ako, for me, I'm so sorry dito sa psychic na to. Dapat ang nagsasalita kung ano yon yung video expert, hindi ikaw. Para, kung halimbawa sasablay ka doon sa explanation na yon, wala ka ng credibility. For me, feeling ko hindi ito paranormal eh. 'Di ba? Kasi siya insect or dust na sasabihin natin kasi bilog. Hindi, ganyan naman talaga ang ang dust na pagkakamalan ng orb ang dust eh. Ate naman. 'Di ba? Ano tayo, no? Tingin tayo sa YouTube ng ibang video ng hindi ang bilog kasi ang makikita kasi masyado siyang close sa sa camera. Bibigyan ko kayo ng example pag nilalapit mo kasi hindi ito masyado malaki to eh. Yung maliit lang. Itong ulo ng headset ba? Lalabo kasi yan pagka inano mo sa dulo ng camera. Mawawala na ng shape yan. Hindi yan. Tingnan natin. Orb dust. Ito. Paranormal orb versus dust. Ito yung dust, oh. Diba? Ganun ang movement. Bilog din yung nalabas eh. No, diba? Ganun din. Bilog din ang dust. Ito yung dust. Ang orb. Ano ba itsura ng orb? Ayan o, ang dami. Bilog din yung mga yan. It's look like snow and it's moving. It's probably a dust orb. Diba? Yung paranormal orb, ganyan na itsura. Parang siya eh. Ba't wala namang video? 'Di ba? May interpretation yung mga kulay. Pero dito, yung movement nito nung nagpagpag siya ng rug.
nakikita naman natin yung yung itsura. Ayan oh. Mga bilog din yan eh. Tsaka ang dami nila. Di ba? Now, ano ba yung nandito? Basta ano yan, mahangin kasi nga umulan, di ba? Yung weather hindi maganda. Meron siya specific yan? direction na pinupuntahan. Yung iba, lumiliko rin naman sa ibang direction. Naging Dust yun. Dito palang shutdown na si ate dito. Ba't ka mag-i-interpret ng ganyan? active yung mga entities or spirits na nandito sa place na to. Si Ryan, unang pinuntahan ang dating pinaglagyan ng nasunog na bus. Maliwanag pa dito sa area na to, so hindi ako medyo optimistic na makakaramdam tayo sa area na to. Si Mary naman, kasama ang mga roving guard sa kanilang paglalakad. Ang gwardyang si Marlon. Ano, may dala siyang app? May dala siyang app. Pag may app to, negative na to sa akin. Iba ang pakiramdam. Parang umalayo yung bata. Nalalaki app ba yung dala niya? Stop tayo. Right risk. Hindi. Camera lang pala na nakabukas. Ramdaman niyo, sir. Pinipigilan. Wala lang, yung parang lang. Camera lang. Sinano ka sa katawan mo. Masakay. Lakas. Si Marlon, itinuro ang kotse kung saan nagpaparamdam daw ang naaksidenteng pasahero. Ito yun. Wala, may kwentuhan na nang nangyari dyan. Cold reading na yan, men. Pagka sinabi na, ito yung dapat hindi nagtuturo eh. Ito yung kotse na na may babaeng namatay. Yan ang parang uno na naman yung bumigat na naman. Pwedeng nag-channel kasi sa'yo eh. Come on. Sorry ha. Pagka mga tragic accident. Hindi kayo, inuulit ko hindi ko sinasabing wag kayong maniwala dyan. Bahala kayo. Ang sinasabi ko lang dito, yung observations ko. Ha? Walang ma-offend. Bahala kayo kung maniwala kayo dyan. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala din sa akin, di ba? Bahala kayo dyan. Yan. Nandun pa rin sila. Kaya naging haunted yung isang lugar. Tumama talaga sila dun sa sasakyan. So, hindi talaga sila makakalis. Maghanap sila ng host o yung vessel. Si Ryan, sunod na pinuntahan ang kotseng nayupi sa aksidente sa C5. And then sinasabi nila na mga bantay dito, pagka nagpapatrol daw sila sa area na to, meron daw silang nararamdaman babae na pumapasan sa balikat. Si Ryan, tila mapapasubok sa dulong bahaging ito ng impounding area. Ang pinakakinatatakutan ditong pwesto kung saan ang ilan sa mga sasakyang nakaparada na aksidente. I know it's somewhere around here. Ang itim na van na to, na kung saan na rin daw ito nilipat dito sa impounding area. Lagi raw din may nagpaparamdam, feeling nila baka yung driver daw. Kanina nung bago ako lumapit, medyo okay pa ako eh. Pero ngayon na lumapit ako dito sa van, parang medyo wild na yung pakiramdam. May vibe na hindi nakakatuwa. Sa lahat ng stations na pinuntahan natin, itong auction area yung pinaka may vibe na hindi ako natutuwa. Nung pumunta ako dun sa van, sa auction area, dun ako medyo naka-feeling of uneasiness lang. Mostly dun kasi sa mga lugar na yon, imprints na lang. So yung mga presence kasi ng mga ghosts na sinasabi, ilan na lang yun nandito eh. Gaya nga ng sinabi niyo, could be remnants, could be whatever. Pero out of all the stations, could be whatever. Pangatlo ko yun yung pinaka hindi ko nagustuhan. Sa pag-asang matahimik ang mga di umano'y pagala-galang kaluluwa sa impounding area.
Si Mary at ang mga security guard nagsagawa ng cleansing. Ang ginawa po natin ngayon ay nagpatawid po tayo ng mga kaluluwa, yung mga nais pong tumawid. Di kustura din pala to, no? So, yung mga gusto naman din po magpaiwan, maiiwan po talaga yan kung ayaw po nilang tumawid. Yung mga ganyang cases ng mga orb, normal naman siya na nangyayari, lalo sa iba't ibang klase ng camera. May ilaw sa lugar, nag-create siya ng heat. Yung heat na generate nila, nag-create ng air current na nakakapag-attract din ang alikabok. Di ba? So, dahil debunked yung hindi kayo, bahala kayo kung paniniwalaan nyo, no? Yun lang, let's say halimbawa may credibility yung yung iba, pero doon sa part na yun, sumablay siya doon eh. Di ba? Bakit ka mag-i-interpret ng isang bagay na na debunkable? Basic naman yun eh. Kung ikaw ay paranormal enthusiast, kasama na sa may encounter mo yung mga dust-dust na yan. Pag madilim, doon lumalabas yung mga kaluluwa, mga espiritu, and doon rin lumalabas yung mga takot natin. Siguradong maapektuhan yung mga gwardiya dahil aandar yung fight or flight response nila eh. Sa mga pupunta po ng impounding natin, wala ho sana ho silang dapat katakutan. Sabi nga sa linya, mas matakot ka sa buhay kaysa sa patay. Natututo ako about the place, mga kwento nila sa lugar. I would say na aside from the paranormal experiences na may experience mo when you go to places like this, a big part of it rin is learning about the history. Ang malalagim na alaala, sana. Parang ang criticism ko lang sa episode na to, sana mas more on investigation kasi minsan nag-focus sila sa istorya eh. Yung istorya kasi doon, pwede mo naman kasing i-summarize na yon. O dito, ito opinion ko lang bilang audience, hindi naman ito deal breaker sa iba. Sa akin kasi, mas interesting kasi yung nag-focus sa investigation. Just imagine, bandang 13 minutes na, ito ay 19-minute video. Bandang 13 minutes, saka lang inumpisahan yung investigation. Mula umpisa hanggang 13 minutes, puro kwentuhan. 'Di ba? Sayang. Or pwede naman kasing ganito nangyari doon sa investigation nila, walang masyadong nangyari kaya nag-focus na lang sila doon sa kwento. 'Di ba? Parang hindi enough yung nangyari. Kahit si Sir Adam Reyes na lang sana yung pinapunta dyan, di ba? Doon talaga ako na doon sa mga orb eh. Nung unang tingin ko, basta grupong ganun yun, dust na agad yung nasa isip ko. Dahil kung may orb yun, minsan pagka may gumagalaw na orb, lang eh, isa lang yan eh. Di ba? Isa lang yan or pero yung ganun ka dami. Tingin nga tayo, merong meron ako nakitang orb na talagang compelling. Wait lang papakita ko sa inyo. Hanggang ngayon hindi pa rin ma-explain eh. So, nasa documentary to. Wait lang hinahanap ko lang yon. Ito, world's scariest. You are about to meet. Hanapin ko yun yung orb na yun Pag ganito ang nakita mo, ayawan na. Ito yung totoong orb talaga. Ano ba yun? Wait lang
Sa may ano yun eh, sa may... Hintay lang kayo dyan, hindi ko na ikakat itong video na to kasi tinatamad na ako mag-edit eh. Tuloy upload ko na lang eh. Wait lang. Ito. Pag ganito ang nakita nyo, malupitan na ito, men. To what it is. Then Yan! Steve tapes larger orbs that are even harder to explain. Tsaka ang gamit nito, tape ha, hindi ito digital video, tape. So yung video manipulation, medyo hindi mo pwedeng gawing pang-debunk dito. Notice how they fly around the trees and even change direction. Steve believes that these orbs are not created by flash orb. or any known camera. Ito yung sinasabi na santel mo. 'Di ba? But the most amazing discovery is yet to come. One night while Steve and his family are sleeping, a camera is left running. This is what it records. The most incredible orb ever caught on tape. Its astonishing size, brightness, and detail seem to defy scientific explanation. Dr. Diba, yung ano na yan, kailan ba yung date na yan? Year 2000 yung video. Diba? Pero ganun kaganda yung quality ng homemade video. I don't think year 2000 wala pang software na pang Hollywood lang yung software na nakakagawa ng ganito eh. Maliban na lang kung nagtatrabaho sa Hollywood yung yung may-ari nitong video na to, di ba? Yan ang orb na talagang paranormal ang datingan. Di ba? Anyway, mga kababayan ko, maraming salamat sa inyong lahat. Sa susunod naman yung mga susunod na video pa. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.